Ilang buwan na rin ang nakalilipas mula nang lumipat ang magkakapatid sa lugar na iyon. Ang kanilang panganay ay naiwan na sa dati nilang probinsya dahil may asawa na ito. Ang dalawa namang nakatatandang lalaki kay Lola ay nasa baler dahil sumasama ang mga ito sa pagtutroso. Tanging ang 6 na magkakapatid ang nasa lugar na iyon at si Lola ang tumatayong ina sa kanila. Sa edad na 16 anyos, hindi na nagpatuloy ng pag-aaral si Lola at puro na lang hanap buhay sa bukid ang inatupag niya para masuportahan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Madalas ay ginagabi na siya sa pag-uwi galing sa bukid. Isang dapit hapon, papadilim na ay nasa daan pa rin si Lola. Galing pa siya nakipagtanim ng palay sa tabing ilog na may kalayuan sa kanilang bahay. Naramdaman niya ang ilang patak ng ulan. Malalaki ang patak nito kaya minabuti niyang dumaan na lang sa shortcut. Madalang panahon ng mga bahayan at sa daing iyon, mapuno at medyo masukal. Walang dumadaan sa daan na iyon dahil maraming nagsasabi na maraming nagpapakita doon ng mga kung ano-anong nakakatakot. Kinatatakutan ng daan na iyon kaya walang dumadaan. Pero sa pag-aalala ni Lolang abutan ng malakas na ulan, nagpasya siyang doon na lang dumaan. Malalaki ang kanyang akbang at halos tumakbo na siya. Totoo ngang walang nadaan doon dahil nag-iisa lang siya. Naramdaman niya na lumalakas na ang patak ng ulan. Nakaramdam siya ng kilabot na nagpalamig sa kanyang katawan. Parang nanlalaki ang kanyang ulo at sa pakiramdam niya ay tumatayo ang kanyang balahibo at buhok. Halos mabingi siya sa kabog ng kanyang dibdib. Dali-dali ang kanyang paglalakad. Nag-aagaw ang dilim at liwanag noon at hindi niya napansin na may makakasalubong siya. Sobrang bilis ang kanyang lakad at nakatungo ang kanyang ulo. Halos mapatalon siya nang biglang may tumawag sa kanya. Napalingon siya dito. Tinitigan niya kung sino ito. Isang lalaki. Pero medyo may kalayuan ang kinatatayuan nito at hindi niya na makilala kung sino. Subalit, nakita niyang malaki ang mga ngiti nito. Isang lalaki, hindi niya kilala. Biglang kumidlat at tumulog ng malakas at dahil sa takot napatakip ng mukha si Lola. Nang tanawin niyang muli ang lalaki, wala na ito sa kinatatayuan nito. Lumingal-lingalingal pa si Lola pero hindi niya nakita ang lalaki. Nanindig ang balahibo ni Lola. Hindi dahil sa ginaw, kundi sa kilabot. Nagpatuloy siya sa paglalakad at napansin niyang malapit na siya sa mga kawayanan. Ang kinatatakutan ng lahat. Maraming kwento na siyang narinig tungkol sa lugar na to. Walang lingon niyang binagtas ang daan. Lakad takbo ang ginawa niya hanggang umabot siya sa kanilang bahay. Makalipas ang halos 1 linggo, sumama si Lola at ang kanyang kaibigan, si During, na mamitas ng sitaw. Hindi nila alam na 2 lang pala silang mamimitas na inupahan sa araw na yun. Masaya silang nagkukwentuhan ni During nang walang kung ano ay nakaamoy sila ng pagkabaho-baho. Si During ang unang nag-react sa kanila. Samantalang tahimik lang si Lola at nakikiramdam. Kinantsawan pa ni During si Lola. Ang sabi nito sa kanya, "Dinadalaw ka ng may crush sa'yo," ang sabi sa kanya ni During. Pumulot si Lola ng tingkad ng lupa at binato si During. Sinabihan niya itong tumahimik at ipinakita niya ang kanyang braso dito. Nakatayo ang mga balahibo niya sa kilabot.
Biglang natigilan si During at ang masayang mukha ay napalitan ng takot. Sobrang baho ang naaamoy nila. Maihahalin tulad sa amoy ng bulugang kambing. Mas mabaho pa. Tumabi ito sa kanya at humawak sa kanyang braso. Ano yun? Ang takot na tanong ni During. Dumukot si Lola at inilabas niya ang pospro mula sa bulsa. Nakita ito ni During at nagulat din kung bakit may dala siyang pospro. Pinulot ni Lola ang mga tuyong dahon sa kanyang tabi at sinindihan niya ito. Nagsimula itong umusok at nang magliyab ito, napansin ng dalawa na nawala na rin ang amoy mabaho. Nagkatinginan ang dalawa. Pinatay ni Lola ang maliit na apoy at niyaya na si During na dalhin sa kubo ang mga napitas nilang sitaw. Palakaibigan din naman si Lola, kaya maraming din siyang kaibigan. At dahil may lahing Kastila ang kanyang ina, nakuha niya ang maputing kutis nito. Natural ang kagandahan ng dalagang si Lola na pumihag din sa mga binatang taga roon. Subalit sadyang wala sa pag-iisip niya ang pakikipagnobyo dahil ang gusto niya ay maitaguyod ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa tuwing may maglalahad sa kanya ng damdamin, ay iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanila. Hanggang isang gabi, isang pagtawag ang narinig nilang magkakapatid sa may hagdan. Agad naman siyang tinawag ng isang kapatid. Inutusan niya naman itong papasukin ang bisita. Katatapos lang nilang maghapunan noon at si Lola ay katatapos lang maghugas ng mga kinainan. Dahil gaserang ilawan lang ang meron sila, hindi agad nakilala ni Lola kung sino ang dumating. Naupo ang lalaki sa mahabang upuang kahoy sa salas. Nandoon din ang dalawa niyang nakababatang kapatid na noon ay kaharap ang gasera at gumagawa sila ng kanilang homework. Nagpunas ng kamay si Lola at hinarap na niya ang kanyang bisita. Ngumito ito sa kanya at lumitaw ang mapuputi nitong ngipin. Ngumiti din si Lola at umupo sa tapat nito. Tinitigan niya at pilit kinilala ang kanyang bisita. Pero sa pakiwari niya ay ngayon niya lang ito nakita. Tinanong niya kung ano bang pangalan ng lalaki. Ang sabi niya, Alex. Alex daw ang pangalan niya. Tinanong ni Lola kung taga saan ang bisita niya. Ang sabi niya ay taga doon din siya sa baryo. Pero ang sabi ni Lola, ngayon lang kita nakita, kaya hindi kita kilala. Tinanong niya kung kilala ba siya ng lalaki, at ang sabi ng lalaki, oo, kilala na kita, matagal na. Matagal na rin ako nakatira dito, ang sabi ng lalaki. At ang sabi niya, saan ka nakatira? Saan ang bahay mo? Ang tanong ni Lola. Ang sabi ng lalaki ay taga doon daw siya sa paglagpas ng malaking poso. Yung malaking poso, iyon lang ang kuhanan ng inumin ng mga taga-baryo noong panahong iyon. So, after nun, kinumusta siya ng lalaki. Sinabi ni Lola na sobra siyang busy dahil maraming pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Nagulat si Lola nang sabihin ng lalaki na alam niya ang mga nangyayari sa kanilang magkakapatid, ang mga paghihirap ni Lola sa bukid. At ang sabi pa nito, gusto ng lalaki na tulungan siya. Napatingin si Lola sa kaharap. Nagulat din siya sa mga pinagsasabi nito. At sa liwanag ng gasera, nakita niyang nakatitig ang lalaki sa kanya. Sumama ka sa akin, ang sabi ng lalaki sa kanya. Ang sabi nito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yaman. At hindi ka na maghihirap pag sumama ka sa akin.
Talagang gulat na gulat si Lola. Kakaiba ang mangliligaw niyang ito. Ngayon lang siya naka-encounter ng ganitong manliligaw. At sa totoo lang, hindi niya pa naman ito kilala at ngayon niya lang nakita. Sa pagkakataong iyon ay napatungo ang ulo ni Lola, sabay buntong hininga, dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya sa mga sinasabi nito. Well, hindi naman nabago ito sa kanya, at tulad ng ibang manliligaw niya, ganito din naman ang mga sinasabi at ganito rin ang pangako sa kanya. Hindi sinasadyang napatingin siya sa mga paa ng bisita. Napatigil si Lola at napatitig sa kausap. Naaaninag ang kagwapuhan ng lalaki sa liwanag. Liwanag na nagmumula lang sa gasera. Pero kitang-kita niya na maamo ang mukha nito. Maayos ang suot nitong puting polo at puting pantalon. Nakaupo ang lalaki pero bakas na matangkad itong lalaki at matipuno ang katawan. Nasabi ni Lola sa sarili, kahit sinong babae ay mabibighani sa itsura ng kanyang bisita. Gwapo ito. Subalit, sa pagkakataong iyon, iba ang naramdaman ni Lola. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang kinauupuan. Kasabay ng malamig na pakiramdam ay ang kilabot na umakyat sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay pagkalaki-laki ng kanyang ulo at tila ba nakatayo lahat ng balahibo niya sa katawan at pati na rin ang buhok niya sa ulo. Hindi tao ang kausap niya. Iyon ang nasabi niya sa kanyang sarili. Nakasisiguro siyang hindi tao. At sa mga oras na yun, naalala niya si Aling Pinyang at ang mga kabilin-bilinan nito sa kanya. Napalingon si Lola sa dalawa niyang kapatid na babae na abalang nagsusulat. Nandun din ang kanyang kapatid na lalaki na abala naman sa pag-aayos ng kanyang tirador. Parang tambol ang dibdib niya sa takot, pero nilabanan niya yun at pinilit na kalmahin ang sarili. Muli ay nagsalita ang kanyang bisita at napalingon siya dito. "Sumama ka na sa akin," ang sabi nito sa kanya. "Alex," ang tugon ni Lola. "Sana maintindihan mo na hindi ako maaring sumama sa iyo. Sa akin umaasa ang mga kapatid ko at hindi ko sila iiwan," ang paliwanag ni Lola. Napatungo si Alex at napalitan ng lungkot ang kanina ay masaya niyang mukha. Tumayo at nagsalita ito at ang sabi niya, igagalang niya ang desisyon ni Lola. At ang sabi pa niya, mananatili lang daw siyang nasa paligid at tatanaw kay Lola. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ang bisita. Hindi agad nakakilos sa inuupuan si Lola. Nang maramdaman ni Lola na nakababa na ang bisita, ay patakbo niyang isinara ang pinto at pumunta sa kusina. Hawak ang garapon ng asin ay sinabuyan niya ang bawat sulok ng kanilang bahay. Napatingin sa kanyang mga kapatid, gulat na gulat sa kanyang ginawa. Tinanong ng kapatid niya kung ano bang nangyari at kung sino ba ang bisita niya dahil sila man ay hindi nila kilala. "Si Alex," sabi ni Lola. "Nakita niyo bang mga paa niya?" ang tanong ni Lola sa kanya. "Hindi," ang sagot nila. Takot na takot si Lola at namumutla siya. "Kabayo," ang nasambit ni Lola. "Mga paa ng kabayo."
Kinabukasan, maagang gumising si Lola para pumunta ng bukid. Natanaw niya ang mag-asawang kumukup sa kanila. Nilapitan niya ang matandang lalaki at tinanong kung may kilala ba siyang Alex. Saglit na nag-isip ang matanda at umiling ito. Wala daw siyang natatandaan na taga roon na Alex ang pangalan. Tinanong nito kung saan ang bahay ni Alex at sinabi ni Lola na sa paglagpas ng poso. Kakaiba ang naging reaksyon nito. Tila ba manghang-mangha at gulat na gulat sa narinig. Ang sabi nito sa kanya, walang bahayan doon, kundi puro puno ng kawayan. Naalala ni Lola na napadaan na siya doon at bigla siyang kinilabutan. Si Alex ang lalaking nakasalubong niya noon. Binalaan siya ng matandang lalaki na mag-ingat dahil may nakakakursunada daw sa kanya. Hindi tao, kundi maligno. Mag-ingat ka, ang sabi nito sa kanya, at wag na wag kang sasama sa kanya. Sinasabi sa Biblia, nang mag-aklas si Lucifer sa kalangitan, ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay sumang-ayon sa kanya at sila kasama ng naging Satanas ay itinapon dito sa lupa. Mag-ingat ka, baka isa sa kanila ay kasama mo na.